Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga pagkakataong dumarating ang mga tao sa buhay natin nang hindi natin inaasahan. Hindi mo sila hinahanap, hindi mo sila pinaplano, pero isang iglap lang, babaguhin na nila ang paraan ng pagtibok ng puso mo. Si Mia Santos, isang simpleng estudyante na mas gusto ang tahimik na sulok ng classroom kaysa sa mataong mundo. Mahilig siyang magdoodle sa notebook habang nakikinig sa lecture o kunwari nakikinig. Para sa kanya, ang college ay basta araw-araw lang na routine. Gising, pasok, uwi. Pero lahat ng iyon ay nagbago noong unang beses niyang makita si Professor Althea Valencia. Isang babae na tila laging kontrolado ang sarili, malamig ang boses, maayos ang tindig, at may matang parang laging may iniisip na hindi niya sinasabi. Sa bawat pagpasok nito sa silid-aralan, tila humihinto ang oras at biglang nagiging mas tahimik ang paligid. Hindi maintindihan ni Mia kung bakit sa tuwing nagsasalita ang propesor niya, parang may kung anong bumabalot sa dibdib niya. Hindi naman ito dapat pansinin. Mali. Bawal. Propesor niya ito. Pero minsan kahit alam mong mali, doon ka pa nahuhulog. At sa isang ordinaryong araw ng klase, sa isang simpleng tingin lamang, sa pagitan ng chalkboard at upuan sa likod, doon nagsimula ang lahat na hindi dapat mangyari. Good morning, class. Isang malamig ngunit malinaw na boses ang pumuno sa silid-aralan. Sabay-sabay na tumahimik ang mga estudyante, parang may kasunduan na walang gustong maunang magsalita. Si Mia Santos, na kanina lang ay abala sa pagdoodle ng mga bulaklak sa gilid ng notebook niya, agad na napaangat ng tingin. At doon niya siya nakita ng malinaw sa unang pagkakataon. Si Prof. Althea Valencia, nakaitim na slacks, puting blouse na simpleng-simple pero ang dating ay elegante. Mahigpit ang pagkakaayos ng buhok niya at kahit walang ngiti, parang may awtoridad na hindi mo kayang suwayin. Psychology is not just about understanding others, sabi ng propesor habang isinusulat sa board. It's about understanding yourself. Hindi alam ni Mia kung bakit, pero parang tumama ang mga salitang iyon sa kanya. Habang nagsasalita ang prof, hindi niya maiwasang titigan ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kung anong hindi niya maintindihan. Hanggang sa biglang napatingin si Professor Althea sa likod ng classroom. Diretso sa kanya, sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At parang may maliit na kuryenteng dumaloy sa dibdib ni Mia. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Mrs. Santos, malamig na tawag ng prof. Napatingin ulit si Mia kabado. Yes, ma'am? Do you find something interesting at the back? Or are you paying attention? Tawanan ng mga kaklase. Napayuko si Mia. Ramdam ang init ng mukha niya. I'm listening, ma'am. Isang sandaling katahimikan. Good, sagot ng prof, bago muling tumalikod. Pero hindi na nakinig ng maayos si Mia pagkatapos noon. Dahil ang tanong sa isip niya ay hindi na tungkol sa lesson. Bakit parang mas tumatak sa kanya ang titig ng prof niya kaysa sa mismong aralin? Lumipas ang mga araw. Pero hindi nawala sa isip ni Mia ang nangyari. Mas naging aware siya sa bawat galaw ni Professor Althea, kung paano ito maglakad, magsalita, at kahit ang paraan ng paghawak nito sa chalk. Uy Mia, ano bang iniisip mo? Bulong ng kaibigan niyang si Liza habang break time. Wala, mabilis niyang sagot. Pero hindi totoo. Kasi sa totoo lang, alam niyang may mali. Mali na mas inaabangan niya ang subject na iyon kaysa sa iba. Mali na hinahanap niya ang boses ng prof sa buong araw niya. Mali na kahit sa panaginip niya minsan, nandoon ito. At higit sa lahat, mali na tuwing nagkakatitigan sila. Parang ayaw niyang umiwas. Isang hapon pagkatapos ng klase,
Nagtagal si Mia sa classroom para ayusin ang notes niya. Akala niya mag-isa na siya. Hanggang sa may narinig siyang footsteps. Still here? Napapitlag siya. Si Prof. Althea. Ma'am, sorry. Inaayos ko lang po notes ko. Taranta niyang sabi. Tumango ang prof. You should go home. It's getting late. Opo, ma'am. Pero hindi agad siya tumayo. May kung anong bigat sa hangin. Habang inaayos niya ang bag niya, napansin niyang nakatingin si Professor Althea sa kanya. Hindi katulad ng dati. Mas matagal. Mas tahimik. Mrs. Santos, biglang sabi ng prof. Opo. Be careful. About what, ma'am? Isang maikling katahimikan. About getting distracted. Hindi na nagtanong si Mia. Pero habang palabas siya ng classroom, isang bagay lang ang nasa isip niya. Bakit parang hindi lang klase ang tinutukoy ng prof niya? At bakit parang mas delikado ang nararamdaman niya kaysa sa inaakala niya? Mas lalong naging mabigat ang bawat araw para kay Mia. Hindi dahil mahirap ang subject, kundi dahil sa presensya ni Professor Althea. Sa tuwing papasok ito sa classroom, automatic na napapatingin siya kahit pilit niyang iwasan. Parang may bahagi ng utak niya na hindi sumusunod sa gusto niyang tama. Class, group activity today, sabi ng prof habang inaayos ang papel sa mesa. Nagkagulo ang mga kaklase, naghanap ng ka-group. Si Mia tahimik lang na nakaupo. Miss Santos, natawag ulit. Napatingin siya agad. You're with me. Sandaling natahimik ang buong klase. Ma'am? Gulat niyang tanong. You heard me. Walang emosyon ang boses nito. Pero hindi rin pwedeng tutulan. Habang ginagawa nila ang activity sa harap ng klase, ramdam ni Mia ang bawat segundo na parang humihinto ang oras. Hindi niya alam kung bakit biglang mas conscious siya sa sarili niya, sa kamay niya, sa paghinga niya, sa kung paano siya magsulat. At sa tuwing magsasalita si Professor Althea para mag-correct, parang ang lapit ng boses nito sa dibdib niya. Focus, Miss Santos. Mahina pero malinaw na sabi ng prof. Opo, ma'am, sagot niya halos pabulong. Pero hindi niya ma-focus. Dahil kahit simpleng focus lang na salita mula sa prof niya, parang may ibang kahulugan. Pagkatapos ng klase, naiwan ulit si Mia sa classroom. Hindi na siya nagulat nang marinig ang pamilyar na footsteps. Hindi ka pa rin umuuwi, sabi ni Professor Althea. Napalingon siya. Inaayos ko lang po, ma'am. Tumango ang prof pero hindi umalis agad. Sandaling katahimikan. Hanggang sa napansin ni Mia nakatingin na naman ito sa kanya. Pero ngayon, hindi na tulad ng dati na mabilis lang. Mas matagal, mas mabigat. May problema po ba, ma'am? Tanong ni Mia, kinakabahan. Walang agad na sagot. Wala simpleng tugon ng prof. Just be mindful of your priorities. Tumango si Mia kahit hindi niya lubos na naiintindihan. Paglabas ng prof, naiwan siyang mag-isa. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam niya, mas lalong gumulo ang isip niya. Dahil sa loob-loob niya, may tanong na hindi niya matanggal. Bakit parang hindi lang simpleng teacher ang tingin sa kanya ni Professor Althea? At mas nakakatakot na tanong, bakit parang ganun din ang nararamdaman niya? Mas lalo pang naging mahirap para kay Mia na intindihin ang sarili niya. Hindi na lang simpleng kaba tuwing nakikita si Professor Althea. May halong paghahanap na rin yun, parang may kulang kapag hindi niya ito nakikita sa isang araw. Ang dami mong iniisip lately, sabi ni Liza habang kumakain sila sa kantin. Wala, mabilis na sagot ni Mia. Pero alam niyang halata na sa kanya dahil kahit nasa ibang lugar siya, ang isip niya ay bumabalik pa rin sa classroom. Sa titig na hindi niya maintindihan. Sa boses na kahit malamig parang may kakaibang init na naiwan sa kanya. Kinahapunan,
Nagpaalam ang advisor na may iiwan silang activity para sa submission sa prof nila. Si Prof. Althea, pagkalabas ng klase, isa-isa nang umuwi ang mga estudyante. Naiwan si Mia dahil gusto niyang ayusin ng maayos ang papel niya. Habang nagtatype siya sa laptop, biglang bumukas ang pinto ng classroom. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam na niya kung sino iyon. "Still here again," sabi ng pamilyar na boses. Tumigil ang mga daliri niya sa pag-type. "Ma'am," mahina niyang sagot. Lumapit si Professor Althea sa mesa. "You should rest. You've been here too long." "Tinapos ko lang po ito, ma'am." Sandaling katahimikan. Mas lumapit pa ang prof, tiningnan ang screen ng laptop niya. "Good work," maikling sabi nito. Isang simpleng papuri. Pero para kay Mia, parang mas matindi pa iyon kaysa sa inaasahan niya. Lumipas ang mga araw, mas naging madalas ang mga pagkakataong nagkakasabay sila. Sa hallway, sa faculty area, kapag may pinapasa si Mia na requirements, at minsan sa library. Laging pareho ang pakiramdam ni Mia kabado, pero hindi na lang basta takot. May halong pag-asang hindi niya dapat maramdaman. Isang hapon, habang nasa library, abala si Mia sa pagre-review ng maramdaman niyang may umupo sa kabilang mesa. Hindi na niya kailangang tumingin. "Late submission again?" Tanong ni Professor Althea. Napatingin siya. "Hindi po, ma'am. Nagre-review lang," tumango ang prof. Sandaling katahimikan. Pero ngayon mas malinaw sa kanya ang presensya nito. Hindi maingay, hindi agresibo, pero ramdam na ramdam. "Mrs. Santos," biglang sabi ng prof. "Opo, why do you always stay late?" Napahinto siya, hindi niya alam ang isasagot. "Gusto ko lang po matapos ng maayos," sagot niya kalaunan. Tumitig sa kanya si Professor Althea. "Mahaba. Masyadong mahaba para sa simpleng tanong." "Be careful," sabi nito sa wakas. "About what, ma'am?" Sandaling katahimikan. "About getting used to things you shouldn't feel comfortable with." Tumigil ang mundo ni Mia sa loob ng ilang segundo. Hindi niya alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon ay parang hindi lang babala, parang may pinipigilan. At sa unang pagkakataon, natakot si Mia na baka hindi lang siya ang nagsisimulang makaramdam ng mali. Mas naging tahimik si Mia pagkatapos ng usapan sa library. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil mas marami na siyang iniisip. "Parang lutang ka," sabi ni Liza habang naglalakad sila sa koridor. "Pagod lang," sagot niya. Pero hindi pagod ang totoo, kundi yung bigat sa dibdib niya tuwing naaalala niya ang sinabi ni Professor Althea about getting used to things you shouldn't feel comfortable with. Parang may hangganang hindi niya nakikita, pero unti-unti na niyang natatapakan. Kinabukasan, exam review day. Tahimik ang klase, lahat nakayuko sa notes. Si Mia, pilit nagfo-focus, pero palaging bumabalik ang tingin niya sa harap. Si Prof. Althea, "Any questions?" Tanong ng prof. Walang sumagot. Hanggang sa, "Ma'am," biglang tawag ni Mia. Lahat napatingin sa kanya. Napahinto si Professor Althea. "Yes?" Nag-alinlangan siya. Pero lumabas pa rin ang tanong. Paano po kung yung nararamdaman ng tao, kahit alam niyang mali, hindi niya mapigilan? Sandaling katahimikan. Hindi agad sumagot ang prof. Parang lahat ng hangin sa room ay huminto. Then, mahinang sagot ni Professor Althea, "That person has to learn discipline." Diretso ang tingin nito sa kanya. Hindi galit. Hindi rin malambot. Kundi kontrolado. "Even if it hurts?" Tanong ulit ni Mia, halos pabulong. Isang maikling paghinto. "Yes," sagot ng prof. "Especially if it hurts." Parang may tumama sa dibdib ni Mia. At sa pagkakataong iyon, naintindihan niya hindi lang siya ang may alam na may mali.
Pagkatapos ng klase, naiwan si Mia sa classroom. Hindi niya alam kung bakit siya nanatili. Basta alam niya, kailangan niya ng sagot. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Si Profe Althea, bakit ka pa nandito? Tanong nito. Ma'am. Huminga siya ng malalim. Totoo po ba na mali ang nararamdaman ko? Sandaling natahimik ang prof. Hindi agad sumagot. Lumapit ito sa mesa, kinuha ang ilang papel. Inaayos ang mga ito parang iniiwasan ng tanong. Mrs. Santos, malamig na sabi nito. You are a student? I am your professor. Alam ko po, sagot ni Mia agad, nanginginig ang boses. Sandaling katahimikan. Tumingin si Professor Althea sa kanya. Ngayon hindi na kasing lamig ng dati. Mas mabigat, mas totoo. Then act like it, mahinang sabi nito. Tumama ang mga salitang iyon. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam ni Mia, lalo siyang nasaktan. Bakit po parang mas mahirap gawin kaysa pigilan? Bulong niya. Hindi agad sumagot ang prof. Hanggang sa, because some feelings don't disappear just because they are wrong. Nagtagpo ang mga mata nila. Mas matagal ngayon. Mas delikado. At sa sandaling iyon pareho nilang alam, may linya na silang parehong nakikita, pero unti-unti na nilang nilalapitan. At ang pinakamahirap na tanong ngayon ay hindi na kung tama o mali, kundi hanggang saan nila kayang pigilan ang hindi dapat maramdaman? Lumipas ang mga araw na mas mabigat kaysa dati. Hindi na pareho ang tingin ni Mia kay Professor Althea pero hindi rin siya nakakaiwas. Parang kahit anong gawin niya, laging may bahagi ng sarili niyang bumabalik sa presensya nito. Hanggang isang gabi, may event sa school. Isang seminar na pinamumunuan ng department kung saan nagtuturo si Professor Althea. Nandoon si Mia, tahimik sa pinakadulong upuan. At gaya ng dati, si Prof. Althea ang nagsalita sa harap. Boundaries are necessary, sabi nito sa harap ng audience. Without them, people lose clarity. Parang diretso ang bawat salita sa kanya. Hindi siya tinitingnan ng prof. Pero ramdam niya, para sa kanya iyon. Pagkatapos ng seminar, nagmamadaling lumabas si Mia. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kamay niya. Hanggang sa may boses na tumawag sa kanya sa likod. Mrs. Santos? Huminto siya. Hindi niya nilingon agad. Ma'am. Mahina niyang sagot. Lumapit si Professor Althea, pero hindi sobrang lapit, may pagitan pa rin. Parang iyon na mismo ang hangganan. You've been distracted, sabi ng prof. Huminga si Mia ng malalim. Hindi po ako distracted, ma'am. Sandaling katahimikan. Then what is it? Tanong ng prof, mas mahinahon kaysa dati. Napatingin si Mia sa kanya ngayon. At sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang itago. Hindi ko na po alam, bulong niya. Kasi kahit alam kong mali, hindi ko po kayang pigilan. Tahimik ang paligid. Hindi umimik si Professor Althea. Pero ang mata nito, parang may gustong sabihin na hindi pwedeng sabihin. Hanggang sa, then you must forget it. Mahinang sabi ng prof. Parang may pumutok sa dibdib ni Mia. Tumango siya kahit masakit. At kung hindi ko kaya? Tanong niya. Walang sagot. Tanging hangin lang sa pagitan nila. Isang linggo ang lumipas. Walang extra interaction. Walang tingin. Walang tawag. Parang bumalik sa normal ang lahat. Pero hindi si Mia. Dahil ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Isang hapon, nag-submit siya ng final requirements sa faculty office. Nandoon si Professor Althea. Complete na, sabi ni Mia habang inaabot ang folder. Thank you, sagot ng prof. Sandaling katahimikan. Walang ibang tao sa paligid. Ito na sana ang pagkakataon para sa anumang hindi nasabi. Pero walang lumabas. Hanggang sa si Mia na mismo ang nagsalita. Ma'am, sorry po. Tumingin si Professor Althea. Sa alin?
Tanong nito. Napangiti si Mia ng pilit. Sa pakiramdam ko. Sandaling katahimikan. Tumango si Professor Althea. Good, mahinang sabi nito. You learned control. Parang iyon na ang huling linya. Tumalikod si Mia. At sa bawat hakbang niya palayo, pakiramdam niya, may bahagi ng puso niyang naiiwan sa likod. Hindi dahil pinili niya, kundi dahil kailangan. May mga taong dumarating para turuan tayo kung paano makaramdam. May iba para turuan tayong kailan dapat huminto. Hindi naging tama, hindi naging mali. Naging totoo lang sa panahong hindi dapat. At minsan ang pinakamasakit na pag-ibig ay yung hindi man lang pinayagang maging simula. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung nagustuhan mo ang kwento nato, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang woman love stories sa Tagalog. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama at totoong pag-ibig. Ang bawat like, share at comment mo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representasyon sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig